Ito, OFWs. Marami Yeah. marami kang viewers OFW. Anong problema ng OFW pag tapak lang niya sa bansa? Ayun. Paano mag-iipon para sa pasalubong? Yun ba mga pinasalubongan niyo, meron man lang pabaon sa inyo nung umalis kayo? Hello, hindi niyo alam, baka naglilinis ng inodoro yan. Totoo. Baka hindi niyo alam, umiiyak sa gabi yan. Totoo. Hindi na mahirap minsan, Chinky, no? They don't anymore know who they are. Kasi yung dreams nila, hindi kanila eh. Yung pangarap na pinupurso ng iba, hindi naman kanila. Ang poverty is not found in the pocket eh. Poverty is found in the mindset. Money Masters with Chinky 10. The views and opinions expressed by guests on Chink Positive are their own and do not necessarily represent those of the producers, hosts, or network. Chink Positive is for entertainment and informational purposes only. While guests may share insights on financial and business topics, this does not imply endorsement of any products or services. Viewers should perform with their own research. Okay, ladies and gentlemen, ako super exciting tong session natin na ito. Pwede ba talagang umunlad, umasenso at yumaman sa pagiging nurse? Yan ang pag-uusapan po natin sa araw na ito. We are going to welcome one of the country's most respected educator and entrepreneurs. No, siya talaga ang founder lang naman ng CBR Review Center, yung Carl Balita Review Center. Alam mo, ang natulungan na niya, hindi po thousands, hindi po hundreds of thousands, kundi millions of professional nurses. And multi-awarded entrepreneur, passionate about mentoring, accomplished author, radio host, and syempre advocate of lifelong learning and nation building. Let us welcome no other than Dr. Carl Balita. Palakpakan! Ay, Dr. Carl. A pleasure to be here, Chinky. Ayan, Dr. Carl, una, bumati ka muna sa ating mga kaiponaryos. Ay, mga kaiponaryos, dako, tama ang inyong pinapanood. No, and magandang araw sa inyo kung nasaan man kayong parte ng mundo. Tutok lang, kapit lang at magkasama kami ngayon. Long time no see, but we're here together now. Oo, matagal na tayo magkasama, di ba? Actually, sa DMM pa eh. Di ba naalala mo, yung parating opening, ano sinasabi mo? Maunlad ka, Filipino! At mayaman ka, Pilipinas! Ito po si Dr. Carl Balita. Yan, yun ang linya natin. Yan ang parating linya ko sa programa ng Radyo Negosyo. Pero magbalik tanaw tayo, Dr. Carl, hindi naman alam ng karamihan kung paano ba nagsimula ang San Carl Balita. Probinsyano na tumungtong sa Maynila, tapos mapangarapin. Yun eh. Parang alam mo, naging estudyante ng nursing dahil napilitan. Uso nun ng nursing. Oh, okay. So ang kasama kong nag-enroll nun eh, tita ko na midwife. So ang influence niya ay mag-nurse ako. Taga saan ka? Mindoro, sa Calapan City, no. So gusto ko talaga nung mag-lawyer. Mag-take up ng law, prepare for the College of Law. Eh ang ending ko, nandun ako sa College of Nursing, nag-exam ako, ang hirap pala nun, nakalusot ako. Mamaya, nag-aaral na pala ako ng nursing. Alam mo, hindi ko talaga gusto yung course na yon in the beginning. Bakit? Yung unang injection ko, nag-collapse ako eh. Yung unang pagpapaanak ko, nagsuka ako. Ay, grabe. Kasi nung nakita mo yung panganganak na process, tapos yung amoy ng ospital, nahihilo ako. Sabi ko, ba't ako nandito? Pero kailangan kong gawin kasi nandun ako. Kaya doon, Chinky, distracted ako sa pag-aaral. Pumasok ako sa theater, student leader ako, student activist ako. Lahat ng organisasyon yata sinalihan ko. And because I was distracting myself from what I was learning. Pero minahal ko ang nursing. Natutunan ko siya, syempre. Hindi ka naman papasa kung hindi mo siya natutunan. Natutunan ko siya and minahal ko siya nung nagtuturo na ako. Yeah, pero ang tanong ba, ikaw ay nanggaling ba sa isang komportabling pamilya, marangiyang pamilya? Simple lang. Lahat ng classmates ko pag weekends, naglalaro, nagbabasketball, ako tumutulong sa nanay ko. Kasi ang nanay ko may maliit na restaurant since my elementary days sa Puerto Galera. Okay. Lumipat kami ng Calapan, meron na rin siyang tindahan, karinderya, ang itsura. Ako ang dishwasher. Alam mo yung anak na nandun ang nanay mo. Ako ang dishwasher, minsan kusinero, minsan tagatakbo sa palengke, waiter. Ilan taong ka nun? Elementary days. Okay. Si tatay, ano trabaho? Police. Oh! Oo. So, ang nanay ko gusto makatulong, may maliit silang butik, Ganun ang nanay ko. Doon ko natutunan ng entrepreneurship eh. Wow. And then, dadaan yung mga classmate mo, lalo nung elementary ako, mag-aayang maglaro o kung saan pumunta. Ako waiter ako ng nanay ko, wala kasama eh. Ganon. So, yun ang buhay ko. Hindi ba nakakahiya during that time na parang tinutukso ka? Mas nakakahiya kung hindi ako makakatulong sa magulang ko eh. Pero nabully ka ba nung bata? Hindi kasi matalino ko eh. I mean, hindi nila ako pwedeng baliwalain bilang isang estudyante. O baka ikaw ang bully? Hindi naman. Hindi naman. Pero alam mo yung may inggit ka somehow na
pwede ba akong sumali? Kaya hindi ako natutong mag-basketball, wala akong sports. Oh. Kasi sila yun ang ginagawa nila, ako hindi. Pero yung talent ko nandun eh. Nandun yung singing, nandun yung arts, nandun yun sa akin. And yeah, I just love to learn. Wow. Yung learning to learn, nasa akin yun. Okay. Galing ako magluto, no? I mean, kailangan ko matutunan eh. Kasi minsan may o-order ng pansit. Wala yung nanay ko, paano yan? Nag-o-order. Kailangan ko lutuin. And I learned that in my young age. Wow. At nabalyo ko ang pera. So, ano yung hindi mo makalimutan na tinuro sa'yo ng ng ama mo? Yung pwede kang kumita sa sarili mo, sa kaya mong gawin. Ice candy, pag summer, nako, bestseller ang ice candy ko. Gusto mo, mag-contest tayo, buhulan ng ice candy. Bilis ko, ganon. Tapos lalagay mo sa freezer yon, ibababa mo pagka frozen, lalagay. Nangyari yun, ang magulang ko nung summer, nasa Maynila, naiwan kami magkakapatid. Maniwala ka, kumikita kami magkakapatid dahil doon. Naglalako ka? Hindi, nagdi-deliver lang sa mga tindahan. Tapos, pero ako yung gumagawa. Tapos, alam mo yung innovation, yun pala yun, yung bata ako na sabi ko, bakit matigas ang ice candy? Anong pwedeng ilagay para lumambot? Ano? Yung may nilalagay na powder. Tapos yung flavor. Sabi ko, kung pwedeng may flavor, pwedeng lagyan ng avocado, lagyan ng mangga, lagyan ng kung ano-anong prutas. And it started it. Na parang nag-i-innovate ako nung bata. I mean, alam ko na yung idea ng innovation. Kaya yung negosyo, hindi yan bago sa akin kasi kinalakihan ko siya. Ano yung pakiramdam? Siyempre, lahat tayo, di ba, nung bata tayo, may una tayong pinagkakitaan na hindi mo makakalimutan. Pagkanta. Di ba? Pagkanta. Kasi pag summer noon, sa Mindoro, may mga bars. Mga bars. Okay. Magaling na ako kumanta. Ilan taong ka nun? 18. Okay. 17, ganon. So, nag-apply ako. Sabi ko, kakanta ko. Marami akong -1. Kaset pa noon eh. May -1 ako. Kakanta ko sa gabi. Uwi ako, may pera ako. 80s. So, alam mo yun yung pakiramdam na, kumikita ako ng sarili ko. Kasi kumikita man ako sa tindahan ng nanay ko, kanya yun eh. Pero yung magkano kinikita mo, Julie? Hindi ko naman, mga 50, 100 lang siguro yun. Ang panahon yun, malaki yun ha. Kakanta ka hanggang 11, magre-request sila ng kanta, kakanta ka. Tapos sabi ko, okay pala yun ha. Kaya even nung nagka-college ako, naging membro ako ng banda. Habang nagka-college, nasa teatro ako, Metropolitan Theater. Parang sabi ko yung buhay ko, hindi talaga siya linear. Hindi yung nurse na nagpaka-nurse na nag-abroad, gano'n. Talagang marami siyang liko kasi hinahanap ko kung ano yung gusto kong gawin. Pero alam mo, napakaganda ng yung parang proseso na parang napakita mo na hanapin mo lang isang bagay na gusto mo talagang gawin. At kahit di ka bayaran, masaya ka. Pero, ang ganda, binabayaran ka pa. Binabayaran pa ako. Kakanta nga ako ng libre, but kakanta ko may bayad, hindi ako kakanta. Oo. Diba? Magsasalita nga ako ng libre. Tapos ngayon, nagsasalita tayo, alam mo ang halaga natin. You know? When you get invited, alam mo yung fee natin. Diba? Ang ginagawa mo lang naman doon, yung paborito mong gawin. Diba? It's really finding the best thing that you do, that you enjoy most. So, syempre, yan nga, makita na magaganda yung mga sinasabi natin, pero lingid sa kaalaman ng karamihan ng tao bago sumakses. Alam mo na yung sumakses? Yeah. May mga struggles. So, ano yung siguro ang biggest turning point ng buhay mo na talagang nag-shape sa'yo bilang sa isang Carbalita? When I resigned from a permanent position in the university. So nag-employment ka muna? Nag-employ ako, professor. Doon ko na minahal ang nursing. Nagtuturo ako sa nursing. Then after turning 6 years, okay, I was being offered a position. Saan? Doon, dean. Dean. Pero may ginamit akong situation that I resigned. No, sabi ko, kasi nagiging comfortable ako, Chinky eh. Yeah. Alam ko ano yun eh. Alam ko, trap yun. Totoo. Imagine mo, 26 years old, dean ka ng isang university. Prestigious college. So, sabi ko sa sarili, magkano kinikita na nun? Malaki na ang sweldo ko nun. Salary grade 18 na ako nun. Komportable na ang buhay ko nun. Pero nagre-rent ako ng apartment. Nagdadrive ako ng second-hand na kotse. Okay. At nag-iisip ako paano ko pag-aaralin ng anak ko. Kasi noon, magpapakasal na kami. Paano ko pag-aaralin sa school na gusto ko? So, in other words, comfortable pero hindi kulang. Hindi siya part of the vision. There's nothing wrong being a dean, being a professor. Walang masama doon. Kaya lang hindi siya aligned doon sa gusto kong mangyari sa buhay ko. Anong gusto mo mangyari? Maging sarili ko. To be on my own. To be the brand that I am. Oo. That I was. Yun yung, let's talk about first yung trap na yun, no?
again, siyempre, nag-umpisa tayo na isang kaig, isang tuka. Di ba? Totoo. Pero nangarap tayo na mas komportable ang buhay. Naging comfortable. Pero yun nga, minsan, yun nga, nabibili mo ng gusto mo, nakakain mo ng gusto mo, meron ka ng sasakyan, meron ka ng bahay na inuupahan. Pero minsan, doon tumitigil ang tao. Oo. Ba't mo sinasabi na ano siya, trap siya? Trap kasi comfortable ka. You never grow in the comfort zone. No one grows there. Kahit pa sabihin, at saka tinitignan ko kasi yung buhay ng mga tao sa paligid ko. Sabi ko, ito ba yung buhay na gusto ko? Parang hindi. Parang gusto ko may independence ako. Tapos bumukas doon ang mata ko sa review. Kasi binabayaran ako bilang reviewer. Pero kung tutuusin, ako yung binibenta. Kasi bestseller na ako noon ng libro. Oh, ng reviewer. Okay. Parang sabi ko, uy, pupunta ako review center, ako yung binenta. Tapos pag uwi ako, ito lang yung kinita ko. Dumating ako sa point na sabi ko, mas malaki yung pangalan ko, yung libro ko kaysa sa sarili ko. So sabi ko, it's about time. So in other words, because profession and career mo, ginalingan mo, nakilala ka, tapos nag-create ka na ng brand. Nag-create na ako ng brand and nag-create na ako ng product. Oo, yun na yung libro. Yung libro. Oo. I was nobody. Nobody in the world of nursing at that time. I was just one person who knew how to write and who believed in myself. Okay, ba't mo napaisip na kailangan ko na magsulat? Kasi nagsalita lang ako ng salita. Pag uwi ko, binayaran lang yung sinabi ko. Kako, teka lang, pwede ako may ibenta bago ako umalis. So I thought of coming up with my own book. So when you publish your first book, ilang copy ang nabenta mo during that time? Madami, kasi lahat ng puntahan ko nung may bit-bit ako. Kargador ko yung sarili ko. Nagko-commute pa ako noon. Oo, ay grabe. Punta akong Baguio, punta ako kung saan, nagko-commute, dala mo yung libro. Ang bigat nun? Oo, bigat noon. So, and that's where I realized na when you have a product to sell, you're not only the product. So yun. And then, nag-iisip na ako noon. Then, nagpakasal nga kami ni Dr. Arlene. Umuwi kami sa probinsya. That's where we started my little review center. Saan? Sa Mindoro, sa Calapan. Kasi ang plan ko noon, mag-i-stay na ako doon. Until I realized na masyadong maliit yung pond ko doon. Then that's when we went to Manila. And then I explored the road less traveled by. And from a nobody, sabi ko, lalaban ako. Nung time na yun, ang lalaki ng pangalan ng kalaban ko. Okay. Alam mo yun, hindi ko na babanggitin. Oh, pero higante sila. Sabi ko, can I be successful here? Basta sabi ko, I'll just give my best. Wala bang tinatawag na self-imposter syndrome during that time nung nag-uumpisa ka? Well, lahat naman ng cognitive biases papasok talaga sa'yo eh. Mag-a-adapt ka ng lessons ng iba, mag-pretend ka to be someone else, or magagaling-galingan ka, yung parang fake it until you make it, until you become it, parang ganon. Pero sa akin noon, I just tap the power within. Sabi ko lang, alam mo yung salitang empathy na tutunan ko sa nursing eh. Paano? Ang sabi ko, gusto ko lang malaman anong hinahanap ng tao sa review center. And I was feeling myself as a reviewee rather than the owner of the review center. And then I thought, hindi naman pumunta yung tao sa'yo para lamang pumasa sa board. Gusto niya makarinig ng positive messages. Gusto niyang maniwala sa sarili. Gusto niyang maging self-confident. Gusto niya mag-build ng self-esteem. Then I realized, hindi sila pumunta sa akin para lang marinig yung content ng nursing. Doon pumasok ang pagiging motivational speaker ko to them. So grabe, no? Mga kapatid, no? So ito lang, this is a very good learning, So, kahit na anong field mo, anong business mo, kahit anong career mo, yung ginawa po ni Dr. Carl Balita, yung tinatawag nating PPS formula. Ang PPS, problem, pain point, and solution. Anong problema ng target market mo? Ano yung parang pain nila, fear nila, worries nila. Tapos nag-offer ka lang ng solution. Yeah. Yun naman ang business eh. Hindi, anong kagandahan niya, that really set you apart from other review centers. Yes, correct. Di ba kasi yung review centers, review lang mga nursing lang. Pero content. Ikaw. Ako, motivation. Tapos may dinagdag ako dyan, Chinky. Ano? Lahat ang kultura ng review nun, siraan. Magsisiraan sila. Sabi ko, how can I teach a person to be a professional in unprofessional way? So, nag-differentiate ako. Paano? Paano ko ginawa yon? Bawal sa review center ko ang manira ng iba. We want to be positive. Then, ang messaging ko ng positive, spirituality comes in. Sa akin yung prayer is in the beginning and in the end. Wow. And in everything you do.
Ang binibigay ko nga, Catholic ako, rosary. Sa Muslim, meron akong prayer room for the Muslim because they pray. How many times a day? So, yung spirituality, hindi ko binitawan, yung positive messaging, yung values. Wow. Ngayon, yun pala ang hinahanap ng tao. Grabe. Until they realize na ayoko dyan kasi nagsisiraan dyan. Ayoko dyan kasi naninira sila, tinuturuan kami maging masama ugali. Until I became known for the positive review. Wow. And then it worked. Then in-elevate ko pa into the next level. Ano? Ang next level doon, I became a social enterprise. Paano yun? May kilala ka na bang Kristiyano, Katoliko na nag-donate ng mosque sa Mindanao? Ako pa lang yun. May kilala ka ba na nagbibigay kung ilan ang batang walang bagong bag sa isang school, bibigyan niya lahat ng bag yun? Kami yun. Kapartner kami ng school na maglinis ng school for brigada eskwela. Dormitory ng mga aita sa... I mean, nakita ko that I'm not just doing business to make money, but I'm doing business to set an example of paying forward. Yun parang social enterprise talaga. Correct. Na ibabalik kayo. Yun talaga yun. Yung social purpose, inilagay ko yun sa gitna ng aming operation. Well, guys, ito lang. This is really such an encouragement. This is the first time that I'm hearing this, no? And then at the same time, ito lang, ulitin ko. This is the first time I'm hearing this. Sa tagal-tagal namin nagsama, na hindi man lang, ito, pardon me for the word, pinangalandakan sa akin ni Carl Balita, uy, alam mo ba, nagpatayo akong moske? Uy, alam mo ba, nagdodonate ako? Wala akong narinig. At ngayon lang, pinag-usapan natin to. Ngayon lang nga pinapag-usapan to dahil tinanong ko. In all fairness naman, knowing si Dr. Carl Balita is one of the most humble person that I've ever known. So you started established when yung Dr. Carl Balita Review Center? 18 years ago. We're turning 18 in July. 18 years? 18 years na. Seryoso ka? Remember, nagsalita ka pa sa isang mga klasiko, di ba? Oo nga, seryoso ka. Naalala ko, sa recto pa yata yun. Sa recto, kaya dyan sa, I remember. Hindi, 18 years na rin ako dito sa ginagawa ko. Yeah. Sa almost sabay pala tayo? Yes, That was around 2008? Tama? 2008. O 2007? Yeah, 2007, 2008. Yeah, prior to that, reviewer ako. Yeah. Pero when I established my own, it was 18 years ago. So guys, another lesson that we should learn, no? If you want really to penetrate the market, as Dr. Carl Balita had mentioned, na hindi siya nauna at may nauna na, so how can you differentiate yourself, di ba? You got to have what we call as USP, yung tinatawag nating unique selling proposition. So, ang ginawa niya, how to differentiate, hindi lang siya nagtuturo, pero nag-i-inspire siya, nagmo-motivate siya, at binibigyan niya ng hope at change niya yung mindset, and that really was a big factor. And let me break something to you, Chinky. Ano? Hindi ko pa ito nasasabi in any public platform except some conversations. The future differentiator of business is social purpose. Explain. Balang araw, you will patronize a business not because it gives you the best coffee or the best chicken or the best clothing. It's because they set the best example of how to be as an enterprise. Sample, Patagonia, you know the brand. Even Jollibee is now finding its social purpose. Alam niyo kung bakit? Kasi yung Gen Z and the Alpha generation are very keen na tinitignan nila kung anong ginagawa mo to help the community where you live. It's how to become a business of social benefit or for benefit. So, like, for example, why are you successful? Because you're not doing it for yourself. You're doing it for people who listen to your talks, buy your book. So it's your social purpose. Your social purpose is the financial independence of your market. My social purpose is the positive change na magagawa ko dun sa mga estudyante ko na pag pumunta sila sa ospital, sa eskwelahan, magaling silang teacher, pero mabubuti silang tao. Kasi hindi ka pwedeng maging magaling na teacher na masama kang tao. Hindi ka pwedeng maging magaling na nurse na masama kang tao. tama. So magsisimula yun sa mabuting tao tapos naging mabuti kang professional. Tama. Parang ganun din yung... yan ang magiging differentiator ng future. And I'll tell you, the biggest organizations in the world are now measuring their social costs, are now trying to have, dinadagdag nila sa kanilang scorecard yung kanilang social purpose. That's powerful. That's very important. And I want your viewers, your ipunarios, no, to go to the next level and not only, hindi lang nila isipin ang sarili nila, ang isipin nila is
paano ako makakatulong sa mas maraming tao. Tandaan mo yung libro kong Prosperity. Oh. Ang last sentence ng word ng libro kong Prosperity is, prosperity is what others become because of you. And you can define prosperity to me now, Chinky, as what others have become because of you. My prosperity is not my property, my wealth. It's what others have become because of me. Gano'ng karami ng professionals ang maganda ang buhay dahil sa tumawid sa review center. Grabe, di ba? Papunta akong Dubai, sinalubong ako, mga ang gaganda ng bag, ang yayaman. Sir Carl! Yung ganong feeling, no? Galing. Yung nasa kapila ka sa immigration, kukunin ka ng dati mong estudyante kasi immigration officer siya. Di ba? Kakain ka sa restaurant, biglang May magbabayad. libre. Bakit ako libre? Sir, may ari po nito. Viewer mo sa DZMM dati. Yun ang prosperity. Wow. It's not that I can afford this, pero yung privilege na nakukuha ko from people whose lives have changed. Wow. Yun ang life. Guys, itong sobrang meaningful tong pinag-uusapan natin. No? Una, kailangan malaman talaga natin. Siguro, lahat tayo nag-uumpisa, honestly. We do things for our own selfish reasons. Diba? Nag-uumpisa tayo na gusto natin mag-survive. Diba? Tapos, we want to be stable. Gusto natin maging successful. Tapos, gusto natin mag-scale, lalo pang guminahan ng buhay. Pero alam mo, yung sinasabi mo is the significance part eh. Yung purpose, di ba? Why do God wants to bless you and me so that we can become a blessing to others? Because you cannot pour from an empty cup. Yeah. You cannot give something you do not have. You cannot teach people how to become rich if you are not rich yourself. They will not listen to you. You know, parang you can never give what you do not have. Yeah, parang ganon. So, ganon din yung life. How can I teach purpose when they don't see it in me? How can you teach them financial independence if you are not financially independent? Yun ang problema sa iba. They are putting on so much mask na hindi nakikita yung kanilang core. And, you know, ang pinakang, I don't know if you'll ask this later, but I want to say that one turning point of my deepening is when I was awarded the Outstanding Filipino. Parang kalinya ko doon, brother, sila. Lucrecia Casilab, Cardinal Sin. What am I doing here? Why me? Then I looked at what I submitted. Of course, I just submitted based on their criteria. At ang nag-excel ako, Chinky, sa bagay na hindi ko pinag-aralan eh. Ano? Nag-aral ba ako ng business? Hindi. Why am I multi-awarded in business? Why am I successful in business? Nag-aral ba ako ng mass media? Hindi. Hindi. Why am I multi-awarded in... Sa Catholic mass media. all of these awards, no? Sabi ko, Lord, bakit ako binibigyan ng award? Sa UST, I'm standing Tomasian alumni. The highest award that UST gives in entrepreneurship. Bakit nga? Because I just chose to do best what I enjoy most. Wow. Like for example, communication, na-master ko siya because, alam mo, sa atin, hindi naman tayo nagtatanong sa guest natin dahil hindi natin alam ang sagot eh. Nagtatanong naman tayo sa guest natin kasi yun ang gustong marinig ng listeners natin. Tama. So, I was performing the role not of Carl Balita when I asked people in my show, but I'm performing the role of... Yung pangarap na pinupurso ng iba, hindi naman kanila. Bakit mo gustong magnegosyo? Kasi gusto kong yumaman kagaya ni. So ang ending, ang pinupurso mong dream, hindi yung sarili mo. Sa iba. Ang poverty is not found in the pocket eh. Poverty is found in the mindset. Anong problema ng OFW pag tapak lang niya sa bansa? Ayun. Paano mag-iipon para sa pasalubong? Ang tanong ko dito, simple lang eh. Yun ba mga pinasalubongan nyo, meron man lang pabaon sa inyo nung umalis kayo? Anong kaligtasan ba ang binibigay nila? It's giving them fish. They only eat for a day. Why don't you teach them how to fish? Totoo. So they eat for a lifetime. Give them nets so they have a tool to fish. Totoo. Tell them where to fish so that they can get good catch.